Pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Kabanata 7, talata 6, 12 hanggang 14. Ako'y sa iyo, Panginoon. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na babay. Baka pagkatapos ay kayo balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagay sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyulakan lamang nila ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais niyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod na kautusan at ang mga sinulat ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipag na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at maglapad ang daan papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang nakakapagpuli. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon.
oras sa bawat araw. Nagloko pa ka. Wala ko yung gusto. Tapos natin ang dalawang kamay. Tanda ng ating pagsuko sa ating Panginoon. Anayahan natin ang Espiritong Banal. May
ng Voice of God Catholic Community. Nagpupuri at nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Kahit na kami nagkukulang sa iyo, patuloy mo pa din kaming binibigyan ng pag-asa, binibigyan ng lakas, upang muling bumangon at muling umasa na nandiyan ka ng palagi sa aming tabi, sa aming piling. Maraming salamat po, Lord. Pinupuri ka namin, Lord, sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin at sa mga mahal namin sa buhay, sa gabay at patnubay mo sa amin sa araw-araw. Pinupuri ka namin, Lord, sa bawat pagsubok na nararanasan namin, na nandyan ka palagi upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito. Nandiyan ka lagi para ipadama ang iyong pagmamahal sa amin, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat. Purihin ka, O Diyos, sa araw-araw naming buhay. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah, Jesus. Spirit ng banal, dumami. Panginoon, sa mga oras na ito, Ikaw ay aming sasambahin. Patuloy ka namin sasambahin sa iyong kabanalang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
kami po ay tinawag mo at kami po ay sumuko sa iyo. Kami po ay naglilingkod sa iyo. Ngunit paulit-ulit pa rin kami nagkakasala. Kaya sa gabi ito po ay muli kami dumadalangin sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkukulang, sa aming pagtalikod sa iyo. Madalas ay nakakalimot kami sa iyo. Mas binibigyan namin ng halaga ang sanlibutan ito kaysa sa iyo. Mas nakatuon ang aming buhay sa gagandang bagay na inaanap ng sanlibutan ito. Tawarin mo kami, Panginoon, sapagkat madalas kami makalimot. Madalas kami mas maaakit sa tukso ng demonyo. Patawarin mo kami sapagkat mahina kami, Panginoon. Ganun din po ang mga nagagawa namin hindi maganda sa aming mga mahal sa buhay. Patawarin mo kami sapagkat minsan ay nasasaktan namin ang damdamin ng aming mga mahal sa buhay. Ang aming asawa, mga anak, mga ulam, at mga kaibigan. Patawarin mo rin kami, Panginoon, sa mga maliliit na bagay na sinungalingan ang nagagawa namin, Panginoon. Patawarin mo kami sa pagkukulang namin sa aming kapwa, Panginoon. Sapagkat kung minsan ay hinahayaan namin ang aming kapwa, hindi kami nakakatulong. Mas pinahalagahan namin ang aming sarili kaysa pagtulong sa kapwa. Patawad po. Ganun din po sa pagkalibot namin sa pag-aaral ng iyong salita. Sa katamaran namin magdasal, sa hindi namin pagbibigay ng halaga sa pakikipag-isa sa iyo. Sa pagliban namin sa pagsimba tuwing linggo, Panginoon, patawarin mo kami. Sapagkat minsan nagiging Kristiyano lang kami pag linggo. Kung sa mga susunod na araw ay bumabalik kami sa dating ugali. Patawarin mo kami, Panginoon. Sapagkat hindi namin nararamdaman na ikaw ay kapiling namin sa lahat ng oras. Hindi ka namin itinuturing na Diyos. Sapagkat sa pamumuhay namin hindi namin kita na kami nga ay mga alagad mo, na kami nga ay tagasunod. Panginoon, patawarin mo kami sapagkat mahina kami dahil paulit-ulit kami nagdadama. Ngunit kami po ay nagaganap sapagkat lagi kang naghihintay sa aming pagbabalik po. Kaya sa gabi ito ay hihiling po namin na lutuban mo kami ng iyong banal na Espiritu upang maging tapat kaming lagi sa maging lakas namin ang iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po. Sa kabila ng lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Sa kabila ng lahat, hindi kami makasalanan. Nandiyan ka pa rin ang napatawarin kami, Panginoon. Maraming salamat po sa ito naman sa napakadakang mga Panginoon. Sa kabila ng lahat. Wagas ang tabi.
sa inyong anak na si Jesus namin Panginoon at Tagapagligtas, kundi po sa banal na Espiritu Santo. Mahal na Ama, maraming salamat po sa oras na ito na muli niyo pinagdaloob sa amin upang makapagtipon kami dito sa harap ng tahanan, sa loob ng tahanan. Maraming salamat po, mahal na Ama, sa kabila ng aming mga kasamaan. Hindi niyo kami pinababayaan. Palagi niyo kami pinapatawad. Palagi niyo kami inuunawa. Maraming salamat po, mahal na Ama, sa inyong walang kapantay na pagkakilaan. Thank you, Lord God, sa pagbibigay ninyo sa amin ng bugtong na aming Panginoon at Tagapagligtas. Ganyan po sa banal na Espiritu Santo na aming ilaw at ligtas at pagkakilaan. Maraming salamat po, mahal na Ama, sa buhay na ipinagkaloob niyo sa amin dito sa ibabang ng lupa. Salamat po, mahal na Ama, sa hangin na aming nanalanghat upang kami makahinga, sa tubig na aming naiinom upang kapatid na aming bawat. Salamat po, mahal na Ama, sa lahat ng sinusubo namin sa aming na biyayang pinagdulog sa amin sa araw-araw, mahal na Ama. Bagamat kami maraming pagkukulang, ikaw, mahal na Ama, hindi kailanman nagkulang sa amin. Sa kabila ng aming karumihan, sa kabila ng aming kasamaan, palagi kang nandiyan upang kami unawain, upang kami kupin, upang kami sagipin sa aming pagkalunod sa mga kasamaan. Maraming salamat po. Hindi sapat ang salitang pasasalamat, manos na sa kabila ng pagpapala ninyo sa amin. Sa walang sawa ninyong pagpapala sa amin. Salamat po, mahal na Ama, sa magandang buhay na ito sa Panginoon. Salamat po, mahal na Ama, sa magandang kalusugan na pinagkakaroon mo sa amin. Salamat po sa kagalingan ng aming mga. Salamat po sa pagpapala niyo sa aming kapwa, sa aming mga kaibigan, sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, mahal na Ama, sa mga hanap buhay ng aming mga anak, sa lahat ng aming pinagkakaroon. Kailanman hindi mo kami pinabayaan, mahal na Ama, bagamat kami maraming pagkukulang. Salamat po, mahal na Ama, sa lahat ng umagang kami gumigising ng hiling ng anak ang walang kapantayan ng inyong katakilaan. Salamat po, mahal na Ama, sa aming mga sinuso, sa tahanan aming pinagpapahingahan. Salamat po, mahal na Ama, dahil sa kabila ng aming karumihan. Hindi niyo kami pinabawa. Salamat po, mahal na Ama, sa mga kaibigan na ginagamit mo upang kami lalong maging matuwid ayon sa inyo. Salamat po sa lahat ng sandali na may mga pagsubok, pero andiyan ka upang kami tuwid, upang itama ang aming landas, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Ama, sa walang sawa niyong pagpapala sa amin. Walang hanggang pasasalamat, mahal na Ama, sa iyo hanggang sa kabilang buhay. Amen. Salamat po. Maraming salamat kayo lang mga pangalan. Kaya kami narito. Tinawag mo kami ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Buhay
Panginoon Diyos, tunay nga po, ang napakabuti mo sa amin. At walang hanggang pasasalamat sa lahat na ibinigay mo sa amin. Lord, alam mo pa po kung ano ang aming mga pangangailangan. Kaya patuloy po namin itong itinataas sa iyo, Lord God. Natatalos mo ang aming puso't isipan kung ano ang mga ito, Lord God. Mabanggit man po namin o hindi, alam po namin, O Diyos, na nasa iyo ang katugunan sa lahat ng aming pangangailangan sa buhay na ibigay mo, Panginoon. Lord God, ang aming community voice of God, patuloy namin itinataas sa iyo. Lalong-lalo na ang aming gawain, ang aming mga plans and activities, Panginoon. Lalong-lalo na itong darating namin na anniversary, Lord God. Salamat po dahil napakaraming taon ang ibinigay at maraming ka pang taong ibibigay sa amin para magpuri at magpasalamat sa kabutihan mo nga po, Panginoon. Salamat sa lahat ng katugunan mo sa aming mga panalangin, sa bawat isa na lumulog sa iyo, humihingi ng habag at awa. Salamat po. Lord, patuloy namin itinataas ang buong mundo na nilikha mo, Panginoon. Lalong-lalo na yung mga bansang may kaguluhan, Panginoon. Peace, unity, and harmony ang hiling namin sa iyo, Panginoon. Na sa ganon, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas na affected din ng sobra, Panginoon, ay mga pamuhay naman po ang iyong mga nilalang ng maayos, Panginoon. Ang aming gobyerno, Lord God, patuloy din namin itinataas sa iyo. Pangunahan mo po sila, Panginoon, mula Presidente down sa kanyang kabinet, Lord God. Maghari ka naman po sa kanila, pumagin na ka nga po para matugunan ang mga nararapat na mangyari dito sa bansang ito. Dahil alam po namin, O Diyos, na mahal na mahal mo kami. Di po kami pababayaan, Lord God. At nawa ilayo mo rin po ang bansang ito sa mga kalamidad. Lalo na po ang mga landslide, mga bagyo, mga earthquake, Lord God, ang mga sunog, kung ano-anong nangyayari, na alam po namin, O Diyos, na inaalaw ito para lalo kami pumapit, lalo kami manatili sa iyo, lalo kami lumalim ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat po sa ganitong kaisipan, Panginoon. Lord God, patuloy din namin itinataas sa iyo ang mga mahal namin sa buhay, ang mga kapatiran namin na may mga karamdaman. Dahil alam po namin, O Diyos, ito ang aming dakilang magagamot, the greatest healer, the greatest doctor, na walang imposible sa iyo. Basta manalig at tawagin lang namin ang iyong pangalan, makapangyarihang pangalan, Jesus. Ang aming mga kapatid na sila Shane Beray, Cheryl Pagarata, Maris Paz, Catherine Ortiz, Pauline Inteco, Lord God, si Charmaine Aldana, Panginoon, at ang pagtulog mo sa aming panalangin para kay Sister Joss. Sister Lisa, salamat po sa katagumpayan ng kanyang eye procedure kanina, Panginoon. Salamat po. Tunay nga po, O Diyos, na napakabuti mo. Kaya ang lahat ng itinataas namin sa iyo, alam po namin, O Diyos, na thy will be done, Lord God. Ang aming mga mahal sa buhay na malayo sa aming piling, Panginoon, maghari ka nawa po sa kanila. Aputin mo po ang iyong mapaghimalang kamay para lagi rin silang safe and sound, katulad din po namin, Panginoon. At ang mga kapatiran namin na hindi nakakadalaw, Panginoon, sa mga ganitong gawain, kayo na po ang humipo sa kanila para magkaroon din po ng pagkakataon na makarating dito, magpuri at magpasalamat, at mapagnilayan din po ang iyong mabuting balita, Panginoon. At aming parokyang Santo Cristo Paris, Sampo ni Father William, Panginoon, tinataas po namin na masakit sa iyo. Kayo na rin po ang bahala sa parokyang ito.
Diyos, na ang kanilang mga puso't isipan din namin ay kasama namin dito. Muli, Panginoon, ito ang aming mga samot dalangin sa iyong matamis na pangalan, Jesus. Amen. Tanging lang po na ang Panginoon. Ay humaba pa kami buhay upang makapag-ibig sa Panginoon. Yakapin mo kami, tulungan mo kami, O Diyos, sa mga gantong buhay. Ang tanging lang.
namin on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Tayo pong lahat, glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord God. Ano na lang. Well, hindi pwede 15 minutes. De, gusto ko lang pasalamatan ng Diyos dahil sa ginawa niya sa buhay ko. Ako na lang, kasi kwentong buhay. Naalala ko kasi ang isa akong batang mahiyain, sobrang mahiyain. Sa school pag recitation, yung walang lumalabas na boses dahil ako pinagpagalitan kasi. Pag nagsasalita ako sa school, walang lumalabas na boses sa sobrang takot. Naalala ko kasi yung father ko kasi sobrang mahigpit, lagi ako napapalo, napapagalitan, matapang kasi yung tatay ko eh. Kaya ang bata pala, hindi pwedeng laging sinisigawan at saka pinagagalitan. Tayo mga magulang, kontrolin natin sa sarili. Kasi pag ganun pala ang bata, lalaki siyang mahihain. Laging takot. Ako yun. Lagi akong takot, nahihiya. Yun ako. Pero salamat sa Diyos kasi may plano pala siya para sa akin. Binago niya ako. Yung pagkatao ko, binago niya. Kasi hanggang high school, ganun ako mahihain. Tapos nabubuli ako kasi nga, takot ako palagi Kaya lagi sinasabi ko sa sarili ko, hindi ko kaya yan, kayo na lang. Sila magaling, ako mahina. Yun talaga pagka, dahil doon sa pagpapalaki sa akin. Yun, pagka sa school, diba? Lagi ko sinasabi, mahina ako. Yun, parang naka-mindset na ako na mahina ako. Sila lang yung magaling, kayo na yung magaling. Pagka may group, kayo na kayo ang marunong, ako hindi ako marunong. Yan ang sinasabi ko sa sarili ko. Nung nag-college ako, inis na inis ako kasi lahat ng subject namin, reporting, ultimo Pilipino subject, magre-report ka sa harap. So, inis na inis ako, ganito kung school lang to, sabi ko. Bakit lahat ng subject kailangan mag-report sa harap? Sabi ko, so, yun, nagkataon naman na yung mga nakakagrupo ko sa yung mga klase ko, puro mahihain din. So, syempre, kailangan namin pumasa So, ako na yung gagawa. So, lagi ako yung umaako na gagawin. Kaya, na-overcome ko yung takot sa yung hiya dahil doon. So, tingin ko plano ng Diyos na gawin sa akin para lumakas yung loob ko. Tapos, na-realize ko na, unti-unti na-realize ko na, marunong pala ako. Nakita ko na marunong pala ako, kaya ko pala. Naalala ko na nung third year ako, yung subject namin, yung integral calculus, kasi engineering kinuha. Tuwing matatapos yung exam namin, tinatawag ako ng teacher ko para explain yung sagot. Kasi ako lang nakakakuha ng tama. So, tuwing matatapos yung exam, yung next meeting, tatawagin ako ng teacher o explain your answer. Isusulat ko sa board tapos explain ko. Puro babae ang class ko. Takot na takot ako, nanginginig ako habang pero natutunan ko hanggang sa yun, nung nasa MD na
lagi naman ako, nung bago kami, ME, kami kasi yung first leader, klase ko sila saan. Dahil ninang namin yung head namin, lagi akong tinuturo magdasal sa harap. Pag may meeting ako, tinuturo palagi. So, nawala yung siguro, nawala kasi nandito na ako. Tapos, may isang pagkakataon na nung nasasama ako sa BEC dito sa parokya, inutusan kami na magpaliwanag, bago pa lang yung BEC noon, hindi pa alam ng mga parokya. Pinadala kami po sa Santa Rita para ipaliwanag kung ano yung BEC. Una, hindi naman ako kasama, alalay lang ako Kaso yung kasama naming attorney, biglang may gagawin. So ako ang naipalito. So yun yung pinaka-grabe naramdaman ko kasi ang masarap ng pagkain kasi mayaman sila doon pag may meeting, may handa. So bago kami magsimula, kakain muna. Ang nakain ko lang saging sa sobrang takot ko. Saging lang kinain ko. Ang dami pagkain. Sa sobrang takot ko. Ang audience kasi, mga ipare, saka syempre mayayaman doon. Tapos may monsignor pa. Naitawid ko naman. Yun yung mga bagay na ginawa ng Diyos siguro sa akin para overcome ko yung takot. So, yun, hanggang ngayon. Kaya nandito ako nagsasalita, hindi na hibiya. Salamat sa Panginoon kasi may plano pala siya para sa akin. So, salamat po. Meron ko ba? Brother? Dumako na po tayo sa pag-aaral. Yes.
bawat biyayang pinagkaloob mo sa amin. Nawa itong mga alay namin, Lord God, alam po namin, O Diyos, na ito ay galing din sa iyo. Alam po namin, O Diyos, na ito ay magagamit namin sa aming activities dito sa aming community Voice of God. At nawa ang lahat ng ito ay ibabalik mo po sa bawat isa na nag-share ng siksik, liglig at umaapaw. Maraming salamat po, Lord God, sa lahat-lahat, sa mga lahat ng pagpapalang binibigay mo sa amin, Panginoon. Kahit nga po hindi kami karapat-dapat sa harapan mo, pero lagi pa rin po na andyan ang tulong at gabay mo at patnubay at ang biyayang walang humpay namin nakatamasa. Lahat ng ito, Lord God, ay patuloy namin itinatas sa iyo. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. God is good all the time. Praise the Lord. Salamat talaga kay Lord. Kanina parang nalulungkot ako kasi parang mabibilang natin yung audience kanina eh. Pero talagang napakabuti ni Lord. Thank you, Lord. Wala talagang imposible sa Kanya, no? Kumbaga, hinihila talaga yung mga paa natin papunta rito kahit late. Kasi kay Lord walang late. Walang basta para sa Kanya, late or maaga or what is laging welcome po sa Kanya. So, salamat sa inyong lahat. Salamat po sa St. James sa sponsor ngayon, sa pangunguna po ni Brad Bong as ni Sister Josie. Salamat po sa magandang sharing ni Brad Bong, na ngayon ko lang narinig yon. So, siguro po magiging inspirasyon sa mga youth na naandito at sa ating mga parents. Ano po? So, salamat sa sharing. So, may ilan lang po tayong mga announcement. Next week po pala, ang sponsor ay St. Matthew. Meron po tayong speaker next week. Yun po ang request nila. So, parang ang topic is commitment. So, sana marami po ulit tayo, no? So, everyone is welcome. So, yun po. Ang ating magandang balita is magkakaroon na po ulit tayo ng anniversary sa August 8. So, yun po yung ating paghahandaan. Though mahigit 1 month pa naman po, so sana invited po ang lahat. Pero for ano lang po ito, sa mga couples and mga may mga activities naman po ang mga youth, kaya marami naman kayong mga activities. So itong anniversary is for the youth. Once, hindi naman, pero siguro next time. Pero ito po para sa lang po, couples and mga elders, mga ganun po. Next time, siguro po pag-uusapan natin kung paano. So yun po, bawat Russell group po sana, ma-count natin ang mga attendees, no po. Tapos meron ulit tayong contribution na 250 per head. So, kung couple, 500 po. So yun po, parang exciting ulit itong ating event na to, no? At ang motive po natin is Hawaiian. So, hindi masyado kailangan paghandaan. Marami tayong kulang-laking dyan ng mga damit. Pwede na. Di ba, no? So, yun. Tapos, bawat Russell group din po, sana makapag-prepare na presentation. No po? Kayang-kaya niyo yan, no? Lalo sa mga bagong graduates, no? So, yun po ang ating looking forward to. So, yun po. And then, yung pong ating bakas program ng Paris, sana po matugunan natin, no? Next week po kasi last week na, sana makapag-collect na po tayo. Kasi sana every month po sana yon, per group or per individual, pwede po. Any amount is ever welcome po sa Paris para makatulong lang po sa pangangailangan ng ating parokya. Ano po, yun po ang panawagan sa atin. So, yun lang naman po ang ating 13, meron ka bang ibang announcement? Wala.
Oo, sorry, yung venue sa Legion of Mary. Diyan lang po sa Garay Street. Nakalimutan ko yung address. Pero diyan lang po sa malapit sa Chots, Badminton. Yung last year, di po ba, doon din. So, yun po. Hindi ko palang nakausap si Brad Obet. Pero yun po, i-coordinate po natin. So, yun lang po at maraming salamat. God bless po and see you all next week. Ingat po sa pag-uwi. Right. Praise the Lord.